Okay, so ito po ang isang posisyon na tinatawag na chess tactics. So pag-aralan natin ngayon kung ano yung gagawin dito. So napaka-importante talaga bilang isang manlalaro na marunong ka talaga mag-attack. Kasi dito yung solution ay isang atake sa diagonal line. So kapag nakita ito or minsan kapag nakita nyo sa inyong game na may ganitong klaseng ideas, so pwede nyo itong gamitin. So tingnan nyo po yung move dito. So yung knight ay under attack. So minsan pag may attack yung kalaban natin, wag muna tayong mag-retreat o wag muna natin galawin ang piyesa. Maghanap tayo ng counter attack. Attack and counter attack. So yun ang tamang ideas. So may attack ang white. So tingnan natin, ito yung counter attack. Kasi may force yan, may attack sa queen. So pag ayaw niyang kumain, di kakainin natin yung knight. Tapos knight takes pawn, delikados dito may rook. Okay, kumain. Pagkatapos mayroong ano dito pala, malupit na ideas ito. Okay, so kung kakainin natin yung pawn, tapos mag-check tayo dito. So queenless yung yung white. Kaya lang yung problema dito, marami tayong na sacrifice na pieces. Parang wala tayong advantage doon. Pero ito yung maganda. Mag-check daw muna pala. Ayan. Para pag move niya dito ng king, mayroong attack. Okay, tingnan natin. So kung mag king b2 siya, may double check yan. Ayan, sa knight takes pawn, knight takes c4. Pag move king c2, check ulit sa king. Knight pala ang move. Hindi pala king. So pwede naman dito rook tapos kakainin natin yung queen. Pero ito yung magandang binitawan nyo. Knight e3. Pag king d3, na checkmate sa pawn. Na checkmate sa pawn. Malupit ang atake. So ito malupit na atake talaga na ginawa dito ng white. Okay, so balik tayo dito sa after rook e1, king c2. So king b2, mayroon palang mate yan. Okay, magmo-move lang ng rook e2 tapos kakainin yung queen. So for example dito siya king c1. Okay, kakainin lang. So bishop o rook ang gagawin niya. So dito queenless na yung white. So ang tanong dito, may chance ba na manalo dyan ang black? Siyempre may chance siya dito. So for example, knight na lang para makatulong dito. So ito makipag 3-3 na lang tayo ng piyesa, ganyan. So kung hindi siya kakain, tayo ang kakain dyan. Hindi pala dito pala yung niya. Sorry, sandali lang. Pag rook takes dito, nag-knight takes dito siya. Okay, tama. So b takes c4, pwede naman b takes c4 pag kumain sa dito, kakainin dito. Para may pass pawn tayo. Tapos ganon. So pwede pa rin pala. So ganito na lang yung kanyang gagawin. Tapos dito lang. Wala nang pupuntahan yung bishop niya. So magmo-move siya knight c1. Pag knight c1, pwede tayong mag-move ng queen dito. Mamatihin ganyan. Sa diagonal. So winning na po yan. Okay, tingnan natin yung next diagram position. Okay, so ito po ang sabi po dito ay white is a piece up but black is still fighting. How does white definitely seize the advantage by using the long diagonal? Okay, paano ra magkaroon dito ng advantage yung white? Okay, change muna natin yung position. Paano magkaroon ng advantage ang white?
Okay. So, lamang ng pyesa yung ano. Okay, so 1 piece up ang white. Okay, so paano raw dito ma-sustain ng white yung kanyang advantage? Okay, so mayroon siyang, so bago po tayo mag-move ay tingnan po natin yung tinatawag na active piece. So ito yung active pieces ng kalaban, yung queen. So mayroong threat yan na queen takes bishop or mag-check dito. Mayroong double attack. So kailangan makita natin yung mga piyesang active. Okay, so king g2 para ma-stop ang threat. So after king g2, ano yung susunod na dapat gagawin? So pag kumain siya, okay, anong gagawin natin? Pag kumain siya, bishop takes pawn. So mayroon bishop takes bishop, queen takes bishop, okay, or magmo-move tayo ng rook sacrifice. Okay, after rook sacrifice, okay, queen g3. So after queen g3, okay, pag kinain niya kasi may move na bishop e5. Okay, magmo-move, hindi pwede, may move pala dito na rook or kakain siya. Kakain, so mahirap ito yung move na to. Okay, so tingnan po natin kung ano yung maganda ba ito, hindi. Pag medyo mahirap talaga ito, I analyze para ma-control yung diagonal line. So for example dito, bishop 5, tapos pag nag-check siya, bishop g2 lang. Okay, tama. So ito siguro pag nag-move siya dyan, ito maganda, ito yung magandang move. Okay, tama yung analysis ko na bishop, mayroong discover check kasi dito na tactics. So pag nag-check siya, bishop g2 lang. So pag nag queen g3 siya, bishop g2 lang. Pag queen e1 niya, magmo-move lang tayo ng bishop f1. Okay, bishop f1, king h2. So paano pag bishop takes d6? Okay, pag bishop takes d6, queen e6. Okay, mayroong queen h4 check ka. Okay, ayan ang malaking problema dito. Queen ano lang. Okay, ano lang yung magandang move dito? Ay king g2. Okay, king g2 lang. Yan. So wala na siya. So kung nag-move siya queen e1, bishop f1 lang, queen g3, bishop g2. Ganun pa rin ulit. So kung after bishop d4, nag-move siya bishop d6, may move ganyan. Okay, queen g3, bishop g2. Okay. So kung magka-capture siya, bishop takes. So ganun pa rin, may check doon. So tama yung ginawa niya dito. So wala talagang solusyon dito. After queen e1, king move, check, tapos bishop. So now ubusan sa dito ng check. King g2. So wala na siyang check dahil kapag kinain niya ito yung rook, may checkmate. So wala talagang solusyon. Okay, pag itulak yung bishop, ganun pa rin kakainin ng discover check o checkmate talaga, walang solusyon. So kung ibalik dito, ganun, kakainin, wala ito So talo talaga dito yung black.